Purihin ang Diyos na banal at tagapagligtas, ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ang ating pong Bible verse, John chapter 16, verse 12 up to 15. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will shew you the things to come. He shall glorify me, for He shall receive of mine, and shall shew it unto you. All things that the Father hath are mine, therefore said I that He shall take of mine, and shall shew it unto you. Ang ating pong devotion, the Spirit of Truth. Sa banal na kasulatan po, marami pong pangalan at titulo na ibinigay sa banal na espiritu, at ang bawat isa po dito ay nagpapahayag po ng kanyang character, ng kanyang nature, at maging ng kanyang mga gawa sa sanlibutan, mapa Kristiyano po o mapa hindi po Kristiyano. Paano po gumagawa? Gumagawa po ang banal na espiritu sa tuwing ipinapangaral ang salita ng Diyos. Ang banal na espiritu po ay nagko-convict sa puso ng isang hindi ligtas. Ipinapaunawa po niya ang liwanag ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ang isa namang na kay Kristo na tumanggap kay Jesus, na tinatahanan ng banal na espiritu, na malinaw po sa Roma 8:9, ay pinalalakas naman po at pinatatatag sa pamamagitan po ng mga katotohanang kaniyang naririnig mula po sa salita ng Diyos. Kaya po ang banal na espiritu po, ang pagkakakilanlan sa kanya ay espiritu ng katotohanan. So, ang banal na espiritu po ay totoo pong kumikilos, at ang kanyang pagkilos ay hindi po ito madalas na uunawaan ng ating lipunan, ng sanlibutan. Okay? Katunayan, hanggang ngayon ay ito po ay usapin, pinagtatalunan ng mga tao, pinagdedebatihan ng mga tao ang tungkol po sa persona ng banal na espiritu. Subalit gayon pa man, ay kailangan po nating tanggapin ang function o role ng banal na espiritu sa ating pong mga buhay, sapagkat dito po tayo makakakuha ng katiyakan, ng katatagan sa ating pong mga lakad bilang mga anak ng Diyos. Ang ating pong pananampalataya at ang ating pong buhay ay hindi po nakabatay sa mga bagay na nagbabago. Hindi po nakabatay sa isang personang hindi natin kilala. Someone that is unknown. Hindi po. Kilala po natin, okay, ang banal na espiritu, sapagkat siya po ay tumatahan sa ating pong mga puso. Okay? Kaya po, ang banal na espiritu po ay pangwalang hanggan. Siya po ang dapat nating kilanlin, dapat nating i-recognize ang kaniyang gawa sa buhay natin, sa mga bagay na itinuturo niya. Ang banal na espiritu po ay walang hanggang katotohanan na mismong Diyos, na siyang gumagawa sa buhay ng mga tao. Ang banal na espiritu po ay ibinigay sa atin upang magsilbing tinig sa ating pong mga buhay. Okay? At paalala din po sa mga katotohanang itinuturo o nadidinig natin mula sa mga salita po ng Panginoon. Kaya po, ito ang partikular na trabaho ng banal na espiritu sa ating pong mga buhay, na kanya daw pong ipapaalala sa atin ang mga katotohanan. May mga mensahe tayo napakinggan, ipapaalala po ng Diyos sa atin sa tuwing tayo dumadaan sa mga tukso ng buhay. Kung tayo man ay nalalayo na sa Panginoon, kung tayo man po ay gumagawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos, marami pong ipapaalala ang espiritong ito na mga salita, mensahe ng Panginoon. Kaya po, ang pagkakaroon natin ng malapit na ugnayan sa Diyos mula sa mga salita ng Panginoon ay may iwasan po
ang ating mga puso na magduda sa salita ng Panginoon. Mababantayan ang ating mga puso sa mga pandaraya ng kaaway para tayo ay lansihin sa mga pandaraya na gagawin ng kaaway sa ating po mga buhay. Kaya nga po sabi sa Galatia 5:25, kung tayo nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Kaya ang katotohanan ng Diyos ay hindi po ito nagbabago. Anuman ang opinyon ng sanlibutan, anuman ang opinyon ng isang tao, mananatili po itong nakatayo, mananatili po itong kikilos, okay? At ito po ay sigurado. There is a truthfulness in the Word of God. At ang role ng Banal na Espiritu, siya po ang magpapaalala, siya po ang magsisilbing tinig natin upang lakaran natin at gawin nating saligan ang salita ng Diyos na ating pong naririnig. The Spirit of Truth. Ama, dakilang Diyos, purihin kayo sa umagang ito at salamat Lord sa salita ninyo, salamat sa tulong at ministeryo ng Banal na Espiritu na siyang palaging nagpapaalala, nagtuturo, nagpapaunawa ng mga salita ninyo sa amin. Ingatan mo kami sa araw na ito, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at Amen. Magandang umaga po.